Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. It's 9 o'clock in the morning here in the Philippines. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng mga heroes natin dyan, ng mga OFWs at sa mga audience ko dito sa Pilipinas from Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning po sa inyong lahat. Una nating pag-uusapan ay itong ang ekonomiya ng Pilipinas ay tumaas ng 7.6%. Okay, good news yan tungkol kay Presidente Bongbong Marcos. Yan ang pag-uusapan natin. Pangalawa nating pag-uusapan guys, lalong tumindi itong serye ni Bantag dito sa Percy Lapid, okay? Na sabi ng pamahalaan ay mabigat, may mabigat silang ebidensya tungkol kay Bantag, okay? General Bantag ng Director General ng Bilibid, okay? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Pero bago ang lahat, importante na i-like at i-share itong video na ito sa ating Facebook at YouTube. Ready? Sabay-sabay tayo. Like and share. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, itong Donmar TV, don't forget, please follow and please subscribe para lagi kayong updated sa mga balita natin. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. 1, 2, 3, go! Okay, thank you very much. So una nating pag-uusapan ay itong ang balita ng Manila Bulletin na PH economy grows by 7.6% in third quarter 2022 under the PBBM administration. So, maraming salamat PBBM. Isa ka dito sa dahilan bakit tumaas yung ating ekonomiya ng 7.6%. Okay? Ekonomiya ng bansa, 7.6% ang pagtaas nito, okay, ng third quarter ng 2022. Yan ang sabi ng Philippine Statistic Authority, no? Ito ay binanggit ni Presidente Bongbong Marcos sa ASEAN Summit, no? Sa mga galaw niya diyan sa Cambodia, no? Nakaabang tayo diyan sa pagpunta niya ngayon sa Cambodia. Okay? Nag-meet siya doon sa mga negosyante at in-encourage yung mga negosyante na to invest here in the Philippines. Okay? Diyan sa Cambodia. So, mag-comment react kayo sa good news na ito sa ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Okay? So, comment react at babasahin natin yan. Pangalawa nating pag-uusapan guys ay ito nga na walang tigil na serye na ito tungkol kay Percy Lapid, General Bantagan, itong si DOJ Rimulya, no? Ang pamahalaan, ang DOJ, itong PNP, sabi nila may matibay silang ebidensya laban kay Bantag. Okay? Matindi yan, no? Ebidensya laban kay Bantag, grabe, matibay raw. Okay? Sa isasampang kaso nila kay Bantag ay malakas raw. So, magsasampa sila. Confident sila na malakas ang kanilang kasong ihatol nila kay Bantag. Okay? Malakas raw. Yan ang nasa balita ngayon, no? Base ito sa mga person of interest na mga inutusan di umano kay Bantag, no? May inutusan raw siya, no? May kini-question siguro ng pamahalaan, kini-question ng PNP, DOJ na yung mga inutusan ni Bantag, yung mga witness na tumistigo dito ay ano raw, sobrang kapanipaniwala siguro kaya itong si Bantag ay will undergo preliminary investigation. Okay? So, ito ay inutusan dahil nga sa nangyari dito kay Percy Lapid, no? Kinu-question ng pamahalaan itong mga testigo na ito, kaya confident itong pamahalaan, PNP, DOJ na talagang gawin nila na ipapatawag itong si General Bantag for the preliminary investigation, no? So sa madaling salita, no, may kinalaman raw si Bantag dito sa Percy Lapid na pangyayari. Okay? Yan ang sabi ng pamahalaan. So, sabi nila, question nila, ano ba yung talaga bang may kredibilidad yung mga tumistigo, yung sabi ng yung mga lumapit at mga pinaniwalaan ng pamahalaan
ng mga tumitistigo na merong kinalaman itong si General Bantag, no? Ano ba ang kredibilidad? Tinanong si Boying Rimulya yan, tinanong ng ang mga taga PNP diyan, ano ba ang kredibilidad nito na masasabi niyo na may kasalanan, may kinalaman talaga itong si General Bantag? Yan, tinanong sila. Okay? So sabi ni Rimulya, no, na korte na raw ang makapagsabi nito, no? Korte na ang makapag-explain nito, no? Makapag-explain, makapag-testify kung talagang ang kredibilidad ng mga witness, ng mga tumitistigo ay kapani-paniwala. Okay? Korte na raw. Yan ang sabi ni Rimulya, no? Sabi ng DOJ na ang mahalaga raw dito ay hindi raw nila pinilit itong tumistigo. Itong mga testigo, mga witness na inutusan raw ni General Bantag. Hindi raw nila pinilit. Yan ang sabi nila, no? So, kung ano ang nalalaman ng mga testigo, yan isisiwalat yan lahat doon, no? Ilalahad raw nila lahat, no? So, tutulungan sila ng PNP, pamahalaan, itong mga tumistigo at korte na ang makapagsabi sa kanilang kredibilidad. Okay? Pero ito namang si General Bantag ay meron ding chance na i-explain niya ang kanyang sarili at to have lawyer rin sa kanya. Okay? So sa ngayon, hinihintay pa natin ito. Ito ay developing story pa itong balita natin, no? Kung talagang pupunta diyan si Bantag, no? At kanya explain sa kanyang sarili with his lawyer. Tingnan natin, maghihintay tayo dito, no? Sabi ng pamahalaan na korte na ang bahala dito sa pangyayari na may tumistigo, Bantag ang mag-explain sa kanyang sarili rin at hintay tayo kung ano ang sabi ng korte dito. Ano ang desisyon ng korte, kung kapani-paniwala ba ang mga testigo o kapani-paniwala ba ang mga statement rin na explanation sa lawyer o sa mga sa side ni General Bantag. So, kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react sa issue na ito kung anong masasabi nyo tungkol dito. Okay? Babasahin natin yan. So, dito na lang muna tayo kasi maghihintay pa tayo sa developing story dito. Okay? So guys, importante na i-like at i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. And please subscribe Don Mar TV sa Facebook at sa YouTube para lagi kayong updated dito sa serye ng Percy Lapid, General Bantag, Boying Rimulya na pangyayari itong kabuang storya nito. Okay? So guys, importante na protektahan natin ang mga great leaders natin sa Pilipinas. Itong si Presidente Bongbong Marcos and what Vice President Inday Sara Duterte said, mahalin natin ang Pilipinas. Okay? Nakaganito ako ng outfit ngayon kasi may ikakasal ako ngayon sa aking wife. Okay? So, ito yung bagay na hindi ko sinabi sa inyo. Ngayon, this is the day na ikakasal tayo. So, hope me luck guys na about mga 1 hour from now, ikakasal ako. So, guys, see you in my next video. Have a great day and God bless everyone.